Good news mga kabdita, nagkasampahan na ho ng kaso laban ho dito kay Ralph Recto na mga kabdita, ipipaste niya ho ay isang plunder, graft, malversation at grave misconduct kasi nga mga kabdita, matindi ho yung ginagawang kababalaghan nitong asawa ni Vilma Santos na alam naman ho natin mga kabdita, mataas ho yung tingin sa sarili niya. Kaya nung ilang araw pa lamang ho lumipas sinabi ni Vilma Santos mga kabdita na nasa baba kayo, nasa taas kami. Yan po yung mga taong matitindi ho, naging gobernador lamang dyan sa Batangas, mga kabdita. Sobrang taas na ho ng kanilang tingin sa sarili. Ngayon, mga kabdita, itong asawa niya ho, sasampahan na ho ng kaso. Mga kabdita, yun po yung pinakahihintay natin. Kasi, isipin niyo ho dito sa 60 billion ng PhilHealth, gusto niya ho ilipat sa flood control project para ano na naman mga kabdit, tanggalan ng pondo yung mga ordinaryong Pilipino, tanggalan ng pondo yung mga mahihirap na katulad ho natin para ho nakawin ho nila at pagdiskitahan na naman ho tayo. Dito mga kabdita, basahin ho natin, meron ho kasi siyang naging pahayag ukol dito. Utang ng bansa na 17.56 trillion, kaya pang bayaran, magbayad lang ng tamang tax. Ang lahat, ayan ho talaga si Taxman mga kabdita. Batman pala mga kabdita. V80, Batman. Diba? Kaya binansagan ho siyang Batman mga kabdita. Kasi mahilig ho silang magdagdag ng buwis. Hindi lang yan mga kabdita, pati itong Supreme Court mukha talagang bumabaliktad na yung mundo ng mga kurakot magnanakaw. Kasi dito mga kabdita, basahin ho natin para ho mas manilawan ho tayo kung ano nga ho ba talaga nangyari. Return PDIC, 107 billion now. The Supreme Court has made a final decision, special provision of the unprogrammed appropriation of the 2024 GAA is unconstitutional along with DOF circular. Thus, former DOF Secretary Ralph Recto had no authority to transfer funds of GOCC. Mga kabdit, unang-una sa lahat, wala ho siyang otoridad para maglipat ng pondo. Wala ho siyang otoridad. Ang kaso mga kabdit, kasangga niya nga naman o kadikit niya si Marcos Jr. Konting pirma lang ho ng mga yan, mga kabdit. Pwede ho nilang gawin yung mga ginagawa ho nila noon pa. Lahat po ng pagnanakaw simula 2022 hanggang 2025 mga kabdit, ganyan po yung ginagawa nila. Malakas po kasi yung kapit, malakas po yung connection nila. Tapos lalo na ngayon, ito si Remula, naging ombudsman, kaya mas lalong lumakas yung loob nila. Ayan mga kabdit, Finance Secretary Frederick Go and National Treasurer Sharon Almanza should now return PDIC's 107 billion that Secretary Recto transferred to the National Treasury in January 2024. Ano ho ba yung PDIC? Yung PDIC kasi mga kabdita, Philippine Deposit Insurance Corporation. Yan mga kabdit, yung kakapalan talaga ng pagmumukha ng mga, yan, yung mga masyadong mataas ang tingin sa sarili. Nakakaano ho mga kabdit, nakakagigil. Sino ho ba yung nagdudusa? Sino ho ba? Nagdudusa ho kasi dito mga kabdit, tayo ho mga ordinaryong Pilipino. Kung tinanggalan na ng pondo itong, ano ba ang tawag dyan, PhilHealth, paano naman ho tayo? Konting bawas na nga lang ho yung ginagawa nila, konting porsyento. Pwede na yun na, nakakatulong pa rin kahit konti. Pero hindi pa rin sapat yun mga kabdit. Kung na ibibigay lang ng maayos, yung mga pondo, kung nagagawan ho talaga ng maganda sistema itong gobyerno natin mga kapatid. Kung maganda ho ang sistema ng gobyerno natin, maganda ho sana ang pamamalakad sa ating bansa. Hindi ho sana napapabayaan ang ating mga kababayang Pilipino. Hindi naghihirap. Ito mga update, panoorin ho natin itong video na kung saan talagang rektang-rekta na ho silang kasuhan ng plunder, misconduct, lahat ho, malversation, etong si Ralph Recto. Mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong ngayon. Mga update, sabay-sabay ho tayong manood dito. Saglit lang po yan. Ligasan Sinsuwat. Sorry. Totoo po ka. Ayaw ka lang. Kailang. Okay ka lang. Mirayes. Hugong. Infection. Barbo. What's this? Galbot, yes. Kabayes po. Boulevard. Bilya. At isang.
Isa lang. Wait lang po. Almighty God, we are here before you to fight for those who are rights of the Filipino, and most especially to call out the abuses done by this government. In this endeavor, we always act with good and honest intentions. Do our very best. Do the work. But in the end, may your will be done. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Hindi naman ako problema. Pwede ba? Doon po tayo, may mahirapan para pag may clearance applicants po. Sige. Dito naman. Pa po kayo kay Director, hindi po sana. Complainant sa right side. Hindi magkasya. Siya na nakapakalo eh. Hindi po We ka. spent for Atas tayo, hindi kasya oh. Hindi kasya oh. Kayo hindi kasi. Atas tayo, hindi kasya oh. hindi tayo mahirapan na parehas. Yan. Atas tayo, hindi kasya. Baba po. Pakasa sa premium kayo ah. Dati. Ang galing din. Hindi na kasi sa'yo ah. Atras, hindi kasi sa'yo ito oh. Atras. Nakikinig naman yung mga yan. Sabi sa inyo, ganyan yan eh. Oh, ayaw maniwala sa akin eh. Oo nga, hindi sila. Yan ah, oh. Thank you man. Okay. Bye. Picture. Confirm that you personally prepared this document and that the contents thereof are based on your own personal knowledge and that the contention based on authentic records and representatives. Do you confirm that the signatures appearing in this document are your signatures? Yes. And that the IDs presented to us are your valid IDs? Alright, salamat. Okay, natin ay this Ayos, di ba? Ayos tayo. Ma'am, Mama Karan. Yan. Yan. Ayan mga kabdit, kahit na hindi ganun kaliwanag itong ating video ha, dyan nga sa, ayan, pero kung nakikita ho natin yung mga papelas na hawak ko nila, yan ho yung isasampa ho nilang kaso laban dito sa taong mataas sa kanyang sarili at mababa ang tingin sa mga Pilipino, di ba? Alam naman ho natin mga kabdit, sinabi ni Vilma Santos, yung paboritong paborito nyo mga kabdit na mataas kami, nasa baba kayo, kaya galit na galit daw ho tayo. Kasi nga daw, nasa taas daw sila. Isipin nyo yun mga kabdit, kaya ho nilang pagsalitaan yung mga ordinaryong Pilipinong ganyan. Wala naman ho tayong pakialam kung nanunungkulan sila. Trabaho naman ho talaga nilang maglingkod sa taong bayan. Kaya mga kabdita, yung mga ating kababayan dyan sa Batangas, ang pakiusap lang ho natin, huwag nyo na hong paluklugin yung mga ganyang klase ng tao. Diba? Huwag ho natin paluklukin yung taong mapang-abuso sa kapangyarihan. Kaya mga kabdit, susunod pa rin natin itong si General's Viewpoint. Dito kasi mga kabdit, pag-usapan pa rin natin itong naging desisyon ng Korte Suprema. Na talaga naman mga kabdit, good news na good news ito. At bad news naman ho, kina Marcos Jr., lahat ho sa kampo nila. Lalong-lalo na dito kay Recto. Diba? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances 4 minutes ago. Sabi niya, One Sambayan. Post ito ng One Sambayan. The Supreme Court
has made a final decision. Special Provision 1D of the unprogrammed appropriations of the 2024 GAA is unconstitutional, along with Department of Finance Circular 003-2024. Thus, former Finance Secretary Ralph Recto had no authority to transfer funds of government-owned and controlled corporations to the National Treasury to finance the unprogrammed appropriations of the 2024 GAA. Finance Secretary Frederick Go and National Treasurer Sharon Almanza should now return Philippine Deposit Insurance Corporations. Doon pa nga lamang mga ka-update na wala ho siyang otoridad dyan ho sa paglilipat ng another National Treasury. Matindi hong kababalagan yan. Ano na naman ho ba yan? Para saan? Para ho mga ka-update, mabulsa na naman ho nila. Pagdiskitahan na naman ho nila yung pondo. Kaya mga ka-update, ito talaga yung matinding panawagan natin kay Vilma Santos, kay Borles Queen. Karma na ho yan. Karma na ho yung nangyayari sa inyo. Kaya nga marami ho nagsasabi dito sa ating mga kababayan, netizen, na wala naman daw siya talagang binatbat nung nandiyan pa siya sa, alam niyo na, serbisyo. Saang serbisyo? Sa pagiging artista. Wala daw ho siyang binatbat kay Miss Nora Honor. Totoo ho ba yun mga kabdit na wala ho talagang binatbat itong si Borles Queen kay ay Nora Honor? Ano lang yan mga ka-update kasi kayo nakakaalam dyan lalo na sa mga ating kababayan na noon kinabibiliban, sinusuportahan ito si Borles Queen, pero pagdating talaga dito sa pamumulitika, politiko, mga kapatid, hindi ho sila qualified. Hindi ho sila qualified, hanggang doon lamang ho sila, dapat tinapos na ho nila yung kanilang alam niyo na ho yan. Dapat hanggang doon na lang sila, hindi na ho nila pinapasok yung politika. Pero dahil nga mga kapatid, malaki yung pera dyan sa gobyerno, marami tayong pwedeng abusuhin Pilipino, kaya kung nila pinapasok yan. Diba? O ngayon, ano yung mangyayari sa asawa niya? Makukulong. Pati ho yan si Borles Queen mga kapatid, dahil sa pangtatrato niya sa ating mga kababayan. Madadamay ho yung kababalagang ginagawa nila. Na panigurado at panigurado, konektado din ho yan sa asawa niya, si Ralph Recto. 107.23 billion that Secretary Recto transferred to the National Treasury in January of 2024. Yun na po. To me, good news ito na once and for all, pinal na ang desisyon ng Supreme Court. Yung Special Provision 1D na yun na transferring pondo ng GOCC So, malaking sampal sa mukha na naman ito sa Marcos Jr. administration. Dahil kababago lang, last month ba yun yung desisyon ng Supreme Court na inutusan ang national government na ibalik yung 60 billion pesos na transfer from PhilHealth to National Treasury. So yun lang ang nadesisyonan. But ito ngayon, final decision ng Supreme Court, pati na rin yung 107 billion na pundo ng PDIC ay unconstitutional, ay dapat ibalik na sa PDIC dahil importante po yun, yung mga banking system natin kailangang palakasin. Sa ngayon kasi delikado ang mga depositor sa bangko dahil ang laki yung pundong nawala, 107 billion. Pinakialaman ni Secretary Recto, ginamit, sabi niya, economically correct, politically wrong but economically correct. Ay okay lang sana kung yung mga pundong yan ay inimplement ng husto
Okay lang sana kung hindi mga palpak ang mga flood control projects. Ay wala eh. Kitang-kita naman ngayon na ang daming kapalpakan sa flood control kung hindi ghost, substandard. O di, anong katuturan na gamitin mo yung pera sa mga proyekto na hindi naman maayos ang pagkagawa? So ngayon, sinasabi pa ni ngayon ES Recto na wala daw siyang kasalanan dahil sinunod lang niya ang utos ng Kongres. Eh kahit utos ng Kongres yan, ang Supreme Court, ang final arbiter of the law, final interpreter of the law, has decided na unconstitutional yung ginawa ng Congress. Ginawa na, basta the whole GAA, hindi naman hulga, yung provision 1B, yung pag-transfer ng mga pondo ng GOCCs or PhilHealth at saka PDIC, unconstitutional. Wala nang palusot na sumunod lang sa utos ng Congress, common sense lang, nasasayang lang yung pera, hindi nagagamit. Anong nasasayang pera na PhilHealth? Ang daming naghihirap na membro ng PhilHealth na kakaunti, kakapiranggot ang benepisyo, tapos mamaya gamitin mo lang ang pera ng members ipang implement ng flood control na yun nga, karamihan palpak, substandard at ghost project pa. So again, this is another victory ng taong bayan, itong desisyong ito ng Supreme Court. Problema yan, paano ibabalik? Baka matulad na naman sa PhilHealth na binalik yung 60 billion, tayo pa rin ang nagbayad dahil galing sa budget. Ayan nga yung problema ho dyan mga kabdit, na yung 100 billion, saan na naman ho kukunin yung pondo? Sa 2026 national budget na naman po ba? O tayo na naman hong taxpayer yung mananagot? Yan ho kasi yung nangyayari mga kabdit pag nagnanakaw ho sila. Hindi ho talaga sila yung nananagot mga kabdit. Sino yung nananagot? Tayo ho mga ordinaryong Pilipino. Yung mga nagbabayad ng buwis. Kasi konting galaw lang ho natin mga kabdit, hindi man natin napapansin, lalo na sa panahon ngayon. Konting galaw lang ho natin, nagbabayad na tayo ng buwis. Bibili ka lang ng ganyan sa 7-Eleven, may bayad na ho yan. Dadaan ka sa mga toll gate, may bayad na ho yan mga kabdit. Yan ho yung mga tax natin. Hindi man natin napapansin, pero ginagawa ho natin. Kaya lahat ho tayo kailangan magreklamo. Mayroon din ho tayong karapatan sa kawalang iang ginagawa ng asawa ni Borles Queen. May karapatan ho tayo magreklamo sa ginagawa ng asawa ni Borles Queen mga kabdit. Walang hiya ho yung taong yan. Dapat ho sa mga yan makulong ng habang buhay. Lahat ho ng mga nagnanakaw mga kabdit, kung talagang nasulong lang itong kagustuhan ni Senator Bato. Kasi yung gusto ho ni Senator Bato mga kabdit, kung hindi ho natin alam yan, noon dyan sa Senado, ilang buwan pa lamang ho'y lumipas. Sinabi ho niya, lahat daw ho na magnanakaw, madadawit sa flood control. Gusto niya ho death penalty. Tanong ko lang mga kapatid, gusto niyo rin ho ba yung gustong isulong ni Senator Bato na death penalty sa lahat ng malalamang nagnanakaw sa kaban ng bayan? Komento niyo yan sa comment section para ho natin mapag-usapan. Payers money. Baka ganito na naman ang mangyari, itong 107 billion PDIC fund na yan, baka next year pa nila yan maibabalik at budget na naman. So sabi ni Attorney Vic, doble pagnanakaw. Ninakawan na tayo kung unang pag-transfer nila. Ngayon na ibabalik ang pundo, tayo pa rin ang mag-shoulder, kaya doble nakaw. So, yun na po. Nakakatuwa sa Supreme Court. Talagang last bastion of democracy po itong Supreme Court. At ito, usaping 2026 budget tayo ngayon, nagbabadya na naman ang panibagong petisyon o kasong isasampa sa Supreme Court kung
ang Pangulo hindi niya iveto ang mga pork barrel sa 2026 budget dahil according to some lawmakers, punong-puno pa rin daw ng pork barrel itong 2026 budget. At mismo si Congressman Edgar Eresena ang nag-warning. Pag hindi ibeto ng Pangulo yung 243 billion na unprogrammed allocation, ay mapipilitan siyang magsasampa ng petition sa Supreme Court. So, good luck po. Ayun mga kabdita, narinig naman natin na kung hindi nga ibito ni Bongbong Marcos, talagang kailangan na ho mga kabdita. Impeach na ho yan si Marcos Jr. Ma-impeach lang ho yan, matanggal lang ho sa posisyon yung hayop na yan mga kabdita. Masaya na ho yung milyon-milyong Pilipino. Palitan na ho ni BP Sara, tapos another 2028 mga kabdita, tatakbo na naman ho si BP Sara. E di sobrang saya ng mga ating kababayan. Nababalik na naman ho sa posisyon, sa power ang mga Duterte dahil mga kabdit hindi naman ho ng abuso ng tao yung mga Duterte noon nakaluklok ko sila. Hindi sila nagnakaw. Ginawa ho nila, nililinis lang ho yung bawat kalsada. Nililinis ho yung Kongreso, nililinis yung Senado, nililinis ho lahat ng mga korap, kriminal. Yan ho yung ginawa ng Duterte na hindi ho napapansin ng mga pinglawan kasi nga ho mas may pakialam ho sila sa mga gumagawa ng krimen kontra naman ho sa mga biktima ng mga kahayupang ginagawa ng mga adik. Kaya nga dit, kung meron ho kayo naging komento, reaction, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya nga dit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.